Sa isang matinding balita, tila nagkakaroon ng kaba sina Nograles at Hontiveros matapos magbigay suporta ang mayor ng Cebu sa kaibigan nito na si Pastor Apollo Kibuloy. Sinasabing naging tandem ng araw sila sa panggigipit at pagbibigay ng mabibigat na aligasyon laban kay Kibuloy. Subalit habang lumalalim na ang imbestigasyon sa kaso ng pastor, lumalabas na tila pinagkakainteresan lamang ng mga politiko ang yaman niya kaya't patuloy ang kanilang panggigipit rito. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagliliti sa kontrobersyal na kaso ni Pastor Kibuloy na siyang nagpapalala ng tensyon sa larangan ng politika. May mga nagpapahayag ng kanilang agam-agam na tila hindi lamang basta suportang ibigay ng mga politiko sa ganyan, kundi tila may mga interes na uugnay sa yaman at impluwensya ng nasabing pastor. Sa kabila ng lahat, nananatiling bahagi ng balita ang patuloy na paglantad ng katotohanan at ang pagtitiwala ng publiko sa integridad ng pagliliti. Patuloy ang pagbabantay ng mamamayan sa bawat takbang ng kaso anuman ang resulta nito sa hinaharap. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Court na po ang ginagawa ngayon ng mga nasa kapangyarihan. Hindi po ba nakakatakot pag ganito na wala pang ang hatol ang mismong korte na dapat yun ang pinaka-pinal talaga, no, ang ating mga korte, pero parang ginagawa ng guilty, at kung nagawa nila ito sa isang kilala, sa isang personalidad, how much more sa mga ordinaryong tao? Kaya po, the emphasis now, ayaw na kaibigan, ako kaibigan. Talagang turin ko kay Pastor Kibuloy, Apollo, talagang kaibigan. Kaya we have to stand and we have to speak out. Wag naman condemnation without proper hearing. Wag naman yung judgment without giving an opportunity. It's a constitutional right yun. Talagang constitutional right yun. Saka, alam mo, maraming tinatawag dyan, you know, it's more in the history now, yung mga Congress or House of Representatives or Senate na talagang I wish na proper, kasi otherwise nakakahiya at saka nakakatakot yung sinasabi mong he is being treated in that manner, and I wish any ordinary person can just be taking matters and sila mismo magiging more of a victim. And ang nakababahala din dito, baka hindi rin mapansin ng ating mga kababayan, palaging nagkakaroon ng ganitong kontrobersya once na papalapit ang eleksyon. May English dyan, no? What else is new? Ganun eh. Kaya, ang pinaka-importante, gaya ng ginagawa niyo at Mar at saka kay MJ, you continue to hear the people's voices, like my voice, maybe some other friends of Pastor Kibuloy, to also speak para all of this will be given the opportunity to have kanabang yung sinasabing malabas, so that, you know, truth will prevail. Hindi yung lies continuously being presented, deluge of lies, din nawawala na yung truth. Ano naman yung magiging advice mo sa taong bayan, Mayor? Kasi, di ba, may kasabihan na pag laging inuulit-ulit yung mga mali or kasinungalingan, umaabot sa punto na yung kasinungalingan ay nagiging katotohanan na para sa kanila. Kaya nga, sinasabi ko palagi yan, ano ba, sino marami? Yung gustong tama, yung gustong mali.
yung posisyon ko, yung gustong tama. Hindi yung nangyari dyan noon eh. Alam mo, nangyari dyan kay candidate ko for president, George Marbinay. Alala mo yun? Yung kawawang-kawawa, kasi magraran siya ng presidente. Yung hindi pa nga siya nag-file ng certificate. Ito na. Umpisa na yung magsisira. Ang ending po, hindi huminto yung talagang hanggang aabot siya doon. He has to appear before the Senate. Good enough, hindi talaga siya nag-appear. Kasi kung nag-appear siya doon, anong mangyayari? Meron ng prior judgment. So pag meron prior judgment, mag-appear ka pa, anong gagawin doon? They will just practically just seal it with the last, sabi natin, nail that will seal the coffin. Kaya yung mga pangyayari ngayon na maraming nangyayari na nakikita ko, no matter what, kahit anong tingin mo, politika or whatever yung mga motive, basta bigyan naman ng opportunity yung tao na papakinggan. Sinasabi ko sa inyo, nangyari po sa akin yan, mabuti na lang na nag-abot din kami ni former President Digong. Kaya I can sympathize sa nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy. Mayor, may gabi. Si MJ po ito, sir. Bilang po abogado. May gabi, MJ. Opo, may gabi. Bilang abogado, sir, yung mga nag-witness po laban kay Pastor sa Senado, nakatakip po ang muka. Bilang abogado, yun po ba due process? Mali rin yun. Hindi po pwede yun. Mayroong konstitusyon dyan eh. Ang konstitusyon dyan eh, right of confrontation. Hindi po pwedeng magmagahain ka. Hindi po pwede yun. Talagang bring your face out. Ganun yun, isa yun. Tapos kung hindi man talagang pwede, mag-file ka ng particular case in court. Saka doon sa court mismo, meron man sinasabing kung talagang yung kaso ay something very private, it behoves on the judge to bring the litigation somehow limited so it become quite private, but still the litigation is public. Sir, bilang abogado din po, meron akong babanggitin na ilan sa mga linya. Mismo ito sa mga salita ni Senator Ontiveros mula po sa kanyang Senate resolution na nagpapaimbestiga kay Pastor. Sinabi niya po, sir, dito na yung mga crimes daw, the crimes were committed within the territorial jurisdiction of the Philippines. Pangalawa, binanggit niya rin po, crimes are taking place even at present. So, hinusgahan niya ng guilty si Pastor. Kayo po ba sa kalagayan ni Pastor, kung gayon po ang tingin sa inyo ng senador na nag-i-invite na bumisita sa Senado, kayo po ba'y dadalo doon? Kaya sinasabi ko, nangyari yan. At kaya BP Binay. At ang posisyon ko noon, why will you allow yourself to continue and have yourself roasted when even before may inimbita ka, nag-usapan ka na, mayroon ng judgment, mayroon ng bali, the allegation is no longer allegation. It's already conclusion. Saka, importante dyan, bilang abogado, dapat that should not be more being abused. Hindi po pwedeng abuso mo yan. Kaya naalala ko noon, MJ, ano nga ako meron kaming rehearsal. Tanong ako, very basic question yun nung sa akin noon. Tinatanong ako, ano ba ang
position mo about certain issues on corruption. Simple lang, sabi ko, sino nag-a-accuse? Kung nag-a-accuse, mayroong motive mag-run for president, talagang bias yung accusation na yun. Nakuha mo? Yes, sir. Kaya, tapos, pupunta ka pa doon sa Senado, alam mo naman yung mga taong tumitiras kay BP noon, puro yung mga may interest. Di ko na lang sabihin sino-sino yun, kasi it was more on record. Yung isa, talagang tumakbo. Yung isa naman, talagang tumakbo rin. Yung isa, tumulong ng isang presidente din. Tama-tama ako. Yung mga taong mayroong interest na siniraan yung vice president ko running for president, yung Jumar Binay, tamang-tama yung kutob ko. So, they were using the Senate to practically perpetuate or promote themselves of their looking beyond their aspiration for a higher position. So nagiging famous sila. Very famous sila, but at the expense of somebody else. Sir, huli na lang po. Bilang sa mga taga Cebu, gaano po kahalaga sa inyo, usa ka-importante sa mga taga Cebu, ang pagkakapantay-pantay? Well, definitely. That is primordial. Before the eyes of the law, we all are to be taken with a blind justice. Hindi yung isa nakakita, yung isa nakapikit. Impartiality should be the rule. Partiality should be abhorred and should be mocked upon, scorned upon. Di po pwedeng mayroong compartmentalized justice, mayroong double standard justice. Yung justice talaga, graduate po ako ng San Beda po. Alam ko yung mga libro dyan. Kay Neptali Gonzales, yung constitutional law. Kay Justice Isagani Cruz, yung political law. Ito lahat. Kay Bernas din, yung constitutional law, saka political law. Yan naman nawawala dyan, yung Bill of Rights. Hindi yan mawawala. Saka sa Constitution mismo, enshrine yung Bill of Rights. Saka yung mga sinasabing right to confront witnesses, yung right to be heard, right even to invoke self-incrimination. Maraming right yan. Hindi yan pwedeng we just have to call it all right. Hindi. Kailangan right. Meron pang sinasabi si Oliver Wendell Holmes that it is better to acquit a guilty person than to convict an innocent one. MJ? Yes, sir. Sinasabing it is better to convict a guilty person and to acquit a guilty person than to convict an innocent one. Opo, malinaw po. Maraming salamat po, sir. Ang kugihan o glantik na mayor sa Dakbayan sa Cebu. Mayor Mike Rama. Thank you, sir. Mayor Mike Rama ng Cebu City, mga kaibigan. Pastor Apollo Kibuloy, we just have to pray for him. And I know he's a prayerful person and he is very much in contact with the divine presence. I know he's going to be taken care of. Maayong buntag. God bless. Daghang salamat si Mayor Mike Rama ng siyudad sa Sugbo, ang kasalukuyan pong president ibig sabihin, ng maraming League of salamat Cities po, mga in the kaibigan. Philippines. Salamat. Cebu yan, Cebu. So yun po guys, no, napakaganda ng kanyang message kay Pastor Kibuloy. At ikaw, Hunty Virus, sana po nakikinig ka. Narinig mo yung sinabi po ni Mayor Mike Rama ng Cebu? Kaya pala sila napaparanoid. Kaya pala sila natataranta, mga kaibigan. Dahil po, hindi lang naman si Pastor guys Hindi lang naman si Pastor ang may ganitong kaso Marami din, mga kaibigan. Kaya nga, itong Senado po, itong ginagawa po ni Hunty Virus, mga kaibigan, talagang pag may paglalabis dito guys, hindi po tama ito. Ito si Mayor na yan, nagsasabi, Mayor na ng Cebu yan.
Dapat talaga itigil na yan, tapos pabayaan na lang natin, o kaya ipaubaya na lang natin sa korte. Total, andyan naman yung korte natin, sayang naman yung ano natin, di ba, judicial body natin o judicial system natin na functional naman. Sayang naman pag hindi natin ginagamit. Dinadaan mo na sa Senado. Kasi nga, sabi ni Mayor Mike Rama, mga kaibigan, ginagamit ito ng ibang tao para sa kanilang sariling interes. Sumisikat sila, guys, na ginagamit nila yung ibang tao. Ganon sila. Gusto magpasikat itong si Hontivirus, kaya ginagamit niya si Pastor, ginagamit niya si BP Sara, ginagamit niya si Duterte, ginagamit niya ang SMNI. Kasi gusto nila sumikat. Di ba? Sisikat ka lang dahil yung isa dyan, inano mo, siniraan mo. Pangit naman yung ganon, di ba? Sana po, sana talaga nakikinig sila. Total, Holy Week naman ngayon. Bakasyon. Lahat naman yata, siguro ngayon, nagbakasyon, no? So, yun po mga kaibigan. Punta na po tayo sa iba nating topic, guys. Ito po, may papasilip lang ako sa inyo, guys, no? Asan na ba yun? Ito po, ayan. Ito ang pinakamagandang balita. Basahin nyo sa screen nyo, guys. Ayan, Robles, naku, magbibitayo kaya, mga kaibigan? Ha? Si Robles po, magbibitayo kaya sa kanyang pwesto, guys? Buti nga, buti nga kung talagang totoo yan, kung mapatunayan na ikaw ay may kabalastugan dyan sa PCO, tama talaga, magbitiw ka na lang. Kasi hindi ka... Tama, Sir Pudi, ginagamit nila para lang sa personal nila. Yes, Lorena Ramos. Hello, Celeste Saito. Yoroshiku onegaishimasu. Ayan po, si Celeste Saito, tagal na to, Ayan, Osashiburi. Genki desu ka? Daijoubu ni-san, wakaranai, chikara-sama. Ayan. Wakaranai daw, hindi niya maintindihan. Norma Jalaba, oy, kumusta ka na dyan, Norma Jalaba? Happy Holy Week sa ating lahat. Ayun, sabi ni Norma Jalaba. Happy Holy Week po, Norma Jalaba. Ito na nga, pinag-uusapan nga namin itong PCSO. So, anong gusto nyo, guys? Magbitiw na lang siya sa pwesto, itong si Milyonaryo. Kung ako tatanungin, yes, magbitiw ka na para matapos ang problema natin dyan. Okay, mga kaibigan, ito po ang sabi po ni Milyonaryo, hindi po maaring magicin, itataya ko po ang aking trabaho dyan. Kung pwede hong marig ang aming games. Bukas po magre-resign po ako. Ganyan po katindi ang paniniwala ko. Ito pakinggan niyo mabuti Uulitin ko, mga kaibigan, sabi po niya, hindi po maaring magicin, itataya ko po ang aking trabaho dyan. Kung pwede hong marig ang aming games. Ibig sabihin marig, pwedeng masira or pwedeng ma-impluwensyahan or pwedeng dayain, parang ganun yun. So, ang aming games, bukas po magre-resign po ako. Sabi po yan ni Robles, mga kaibigan. Narinig niyo yun, Sabi po ni Robles, bukas po magre-resign kagad siya kung mapatunayan daw, mga kaibigan, na mayroon ng daya sa PCSO o sa Lotto. Dapat pala mag-resign ka na kasi napatunayan na Di ba? Napatunayan mag-resign ka na, Milyonaryo. Kasi kayo lang yung mayaman dyan, kayo lang nananalo Ito po, sabi niya, ito po ang panlaban namin laban sa mga aligasyon na wala pong basihan, kundi ang isang testimonya lang ng isang nag-aakusa. Wow! May nag-aakusa daw? Sino kaya yun? Yun po, mga kaibigan, talagang pinipilit niya, guys, na walang dayaan. Imposible daw madaya yun. Pero sino ba ang nagkamali dito? 'Di ba kayo? Hindi naman wala namang lalabas na accusations kung hindi kayo nagkamali. Unang-una, bakit po ito ay kumalat or nag-trending? Dahil inedit nyo yung loan better. At nung tinanong namin kung sino yung loan better, ayaw nyo ipakita. At ito namang si Senator Raffy,
wala din siyang binigay na clarification, o kaya hindi rin niya tinuloy yung kaso na sana malaman natin kung sino ba talaga yung nanalo na yan. Hindi rin naman nila pinakita. Bigla na lang naglaho yung mga hearing na yan. Tapos nung bumalik yung hearing, wala na. Isang beses, 2 beses lang yata dumalo itong si Robles. Dumalo si Robles yung sa pinakahuling hearing, wala din namang nangyari. Dahil ayaw nang magsalita ni Senator Raffy. Bakit kaya ayaw niya magsalita? Ito, ipakita ko sa inyo yung picture. Kayo na pong bahalang humusga dito, guys, ha? Ayan po, anong masasabi nyo dyan? Tignan nyo sa picture, guys. Paki-caption po. Ano po ang pinakamagandang caption dito, guys? Sa picture po na nakikita nyo? Oh, ano po, guys? Pakibigyan po ng magandang caption ito, magandang title. Ha? Ang mga ahas. Ano ba magandang i-ano dito? Ha? Tulungan nyo nga ako, mga kaibigan. Anong magandang caption dito, guys? Pakitulungan nga si Foodinet. Ano, guys? Nakikita nyo ba sa screen nyo? Pakiano naman, pakibigyan naman ng caption, no? Naku po, si Rap-Rap. Ha? Total, Holy Week naman ngayon. Bigyan nyo ng magandang caption to. Mukhang nagkasama sila sa isang bakasyon, no? Nako. Ano kayang usapan ito? Ano kayang meron dito sa picture na ito, guys? Ano kayang meron? Nako. Lutong-luto na ang PCSO. Ang mga unyango. Mga mukhang pera. Bayad na billionaire. Mga hayop. Grabe naman, mga hayop. Bayad si Raffy. Mga ahas sa ilalim ng machine. Ayan, o. Kayo na pong bahala magbigay ng caption dito. Napanood ko na yan kahapon, mga plastic. O, plastic daw, sabi ni Norma Jalaba. O. Alam na this, mga kawatan ng bayan. Great greedy pretender, helping out but gaining. Ayan, o. Butod. Butod. Mga plastic, kilala ko yung nakaduster ng orange color. Bakit nakaduster ito? Ibang klase talaga. Sama-sama silang milyonaryo, sabi ni Ahas Mags. Ay nako. Ito po yung pinaka walang kwentang picture na nakita ko, guys. Ibang klase talaga. Ay nako. Kaya naman pala, magkasama sila, oh. So, yun po, mga kaibigan. Puntahan na po natin si Kapitan Dado, guys, para malaman po natin. PCSO Adventure, wow. Pakinggan na po natin si Kapitan Dado, guys. Itong pinaka-main topic natin, mga kaibigan, no? Para po magkaalaman na. Saan na ba yun? Kapitan Dado, pasok. Wait lang, guys, ha. Ayusin lang natin. Ayan po, si Kapitan Dado, guys. Pakinggan po natin, mga kaibigan. Tuloy po ang test sa ipinagbabawal na gamot kay Kuting. So, AFP, PNP, yan ang message ko sa inyo. I-subject niyo yung presidente, si BBM, i-subject ninyo sa drug test. Kung ayaw niya, pilitin nyo. Nako, kung ayaw niya, pilitin nyo. Mr. President, I'm very sorry, pero we have to put you under house arrest for the meantime. It's for your own good and the good of the country. Nako. We have to stop this nonsense about drugs, no? Yung mga sinasabi ng mga vlogger na yan, sinasabi ng mga opposition mo, we have to stop it. And we need to confirm it because we cannot follow you if there is question sa character mo, yung leadership mo. It is in question. We will follow you to the death as the commander-in-chief. Into war, okay lang. Pero we need to know, we need to verify if you are indeed using drugs. Nako, grabe na to, mga kaibigan. Kailangan po talagang i-verify. Kailangan po ng verification at validation kung talagang gumagamit ka. Nako, Kuting.
humanda ka. Ito na po ang katapusan mo. Nanawagan na po si Kapitan Dado sa mga AFP, PNP, na pilitin nyo naman. Ha? Please lang. Pilitin nyo naman si Kuting. Kasi, paano nga naman magtatrabaho ng maigi itong mga kapulisan natin, mga kasundaluhan natin, kung wala po silang verification at wala po silang kasiguraduhan kung talagang itong si Kuting ay gumagamit o hindi. Ay, nako. Ang question ko, ito, gusto kong mag-analyze sa inyo Ang question ko, bakit biglang ilalabas, kung sakasakali, biglang ilalabas yung pulboronic video? Bakit? Dati-dati naman. Timing, June 30. Di ba? Is it because na ayaw payagan yung rally, maisog rally sa Bulacan? Yung susunod na rally na April 8 ba? April 8? April 9, April 8 na ayaw payagan, hindi binigyan ng permit. So parang, ganun ha? Parang ganun ang dating, no? Ganun ha? Sige, dadanggil ulit natin yung yung ating alas. Lalabas na namin yung video. Yun, para matauhan yung administration. Ganun ba? Ganun na sa tingin nyo? Comment kayo sa baba, no? Kasi, bakit biglang ilalabas na yung video? Kasi, it is not consistent kung ang thought dati June 30 timing because it is 2 years exactly ng June 30 is 2 years exactly dun sa tenure ng presidente, sa term ng presidente. So meron pa siyang 4 years, but there is a constitutional provision na if a vice president, a current vice president succeeds the president na hindi na pwede by way of natanggal siya o namatay siya, nakunod o kaya na-impeach siya, nakunod or so yung mga tao, nag-people power, so pasok yung vice president. 4 years or more, yun yung wording sa Constitution, tignan nyo na lang. Article 7, Section 4. I-check nyo, yung sa presidential na na mga tungkol sa president. Article 7, Section 4 o Article 6. Ayan. So, yung presidential succession, 4 years or more, that vice president who will now serve the unexpired term, the remaining years, 4 years or more. Kasi kung may nangyari before June 30, actually up to July 1. Kasi 4 years or more. Eksaktong 4 years, July 1. So pwede pang paglabanan sa korte. Hindi pwede. Kasi naging presidente ka, BP, naging presidente ka, July 1. So ang safe dyan, kung nag-iisip, mga safe na yan July 2. Hanggang July 5, kung ganon. July 30. Anything after July 2, safe ka na. That will allow you, the Constitution will allow you to run for a complete term, 6 years, doon sa susunod na eleksyon. Which is, na tinatawag ngayon, nangyari na sa history natin, GMA formula. Nung pinalitan ni Gloria Arroyo, si ERAP, by way of EDSA 2, may 3 taon na si ERAP. Kaya may 3 taon na titira, sinerve ni Gloria yon as Vice President, naging Presidente, and then she was allowed another 6 years. So 9 years, the GMA formula. So the GMA formula, that's how they explain it. Pagka June 30, yun yung timing na sinasabi, pwedeng lumitaw yung video. And then, para tapos na talaga, and then magiging Presidente na si BP Sara, pwede siya ngayon maging 10 years. Question. Come to think of it, sabi ko, nun sa past na video, hindi mo kailangan ng 10 years. Hindi mo na kailangan ng 10 years. Kasi kung talagang nasa isip mo at nasa puso mo ang taong bayan, at yun talagang priority.